Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Lahat po tayo ay umiibig kay Jesus. Yes. Walang naririto na hindi umiibig kay Jesus. Ngunit, bago tayo umibig kay Jesus, siya na muna ang unang umibig sa atin. Klaro po yun, ha? Ngayon, meron akong mga karakter na ibibigay sa inyo na umibig din sila kay Jesus, kaya lang kalaunan, katagalan, mukhang yung bandang dulo, maraming pagbabago. Sa atin din, lahat naman tayo umiibig sa Panginoon. Kaya lang, habang tayo naglalakbay sa buhay pananampalataya, katagal-tagalan, iba ang kinahahantungan. Iba yung kinatapusan. Sang halimbawa, si Judas, isa sa alagad ng Panginoon. Sa tingin niyo po ba siya ay nagmahal kay Jesus? Ha? Kasi naghudas. Kasi naghudas daw. Yan, sabi ni Daday. Nagmahal. Sa simula. Lahat naman tayo di ba? Nagmamahal sa Panginoon. Sabi natin kanina, walang nasa gawain, naglingkod na hindi nagmahal. Kaya lang kalaunan, katagalan, habang naglilingkod, ito yung kinasadlakan. Nagmahal siya. Kasi walang maglilingkod sa Panginoon na hindi nagmahal. Kaya lang, ang kanyang pagmamahal ay humantong sa pagkakanulo. Ibinenta niya si Jesus. Sa halagang 30 pirasong pilak, nakatumbas ng halaga ng isang alipin. Sa Biblia, hindi ko po nabasa na si Judas ay tinawag. Sabi ng tradisyon, si Judas ay nagbolontaryo lamang. At ang business, ang negosyo ni Judas, wine seller. Nagbebenta ng alak. So kung siya'y nagbebenta ng alak, magaling siya sa arithmetic. Magaling siya sa mathematics. Magaling siyang magtabi. Kaya nga si Judas ang kinuha ni Jesus na secretary. Treasurer. Di ba? Totoo naman siya ang may hawak ng supot ng koleksyon na ibinibigay ng mga tao sa ministry ng Panginoon. Bakit? Pinagkatiwalaan siya. Ang problema kay Judas, kinukupit niya. Ibig sabihin, unti-unti, yung pagmamahal niya kay Jesus, nababaling dun sa pera. One time nga, merong nagbuhos ng pabango kay Jesus, pinanghinayangan niya Sana binenta na lang natin yan. Para yung pinagbentahan, na ibigay sa mga balo, sa mga ulila, sa mga dukha. Samoy! Pinanghihinayangan niya Lumalabas na parang mayroon siyang concern. May malasakit siya. Tanong, talaga bang may malasakit si Judas? Wala. Hindi totoo may malasakit. Kasi kapag yung pabango na ibenta, yung pinagbentahan nun, bibigay sa kanya, kasi ingat yaman siya, makakakupit na naman siya. Amen. Diba? Tika muna, tanong. Si Judas lang ba nangungupit? Paano yung mga misis? Na habang tulog si mister, nakasabit yung pantalon sa likod ng pito, kinuha ang pitaka, binawasan ng 100, ano tawag doon? Gupit. Hindi lang pala si Judas ang nangungupit, pati pala ang mga misis nangungupit din. Ayaw, di ma. Lalo yung mga bata, di ba? Pag ang nanay may tindahan, ako. Sabi nung nanay, nak, marami tayong benta. Ubus yung paninda. Pagtingin doon sa lagay ng pera, walang benta. Bakit? Kasi yung mga batang pinagbantay, may magnet ang kamay. What? Sumasama yung pera pag umaalis na at pinagbantay. Si Judas, ang kanyang pagmamahal ay unti-unti nalipat na baling doon sa pera, sa salapi. Oh no! Mga kapatid, tanungin ang katabi, katulad ko ba siya? Huwag mo siya tatanungin ha, ang tanong mo pabalik sa'yo, katulad ko ba si Judas? Di ba? Ang pag-ibig ni Judas kay
kay Jesus humantong sa pagkakanulo. Dumating ang panahon, 3 taon ng ministry ng Panginoon, dumami yung kaaway ni Jesus. Bakit dumami? Alam niyo kung bakit? Kasi nagkaroon ng spiritual jealousy yung mga sekta ng relihiyong Hudaismo. Dahil noong mga panahon na yon, yung mga miyembro nila naglilipatan kay Jesus. Sumusunod kahit saan magpunta. Kaya nababahala sila, kaya nagkaisa sila na alisin sa kanilang landas si Jesus. Pinagbalakan nilang si Jesus ay patayin. Nagkaroon lang ng katuparan yon kapag meron silang kontak sa loob. Sino ang kontak nila sa loob? Si Judas. Kaya sa gawain ng Panginoon, paminsan-minsan, hindi nawawala ang Judas. Di ba sabi sa jeep, nakalagay doon sa, di ba? God knows who does not. Yung mga hindi pa na nagbabayad, Judas pala yan. Eh, yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Ayaw, di ma. Ha?